Yun, okay na. Ito ang ABS-CBN. Balik na ulit. Tama-tama, balik na rin sa mga coverage. Nawala noon. Gaano po kasakit para sa inyo yung nangyari sa ABS-CBN? Ayoko sanang aminin pero ito talagang nasira, sasabihin ko yung buhay ko halos. At ngayon ay nagbabalik si Gus Abelgas. Kilalanin natin kung saan nga ba nagsimula si Gus at paano siya naging haligi ng ABS-CBN. Makapagpasuko ako ng killer. Ano na, at least 8 na napakonvict ko dahil sa pag-amin sa amin sa krimen. Get to know the side B of Gus Abelgas. Paano yung boses na yon ha? Bigyan mo ng lesson yung mga nanonood. Sinadya mo ba yung, Hindi, emphasis lang yung sa pagka-pronounce ko. Pero, siyempre, unconsciously, hindi ko alam na magiging Trademark. tatak na yun. Come with me, put your hands together, ta-da, let's be happy. You will see tomorrow's brighter, ta-da, let's be happy. Pilipino tayo, kaya lumalaban tayong nakangiti. Sinundulang natin si Gus at pupunta tayong ABS-CBN. Literal na pagbabalik sa ABS-CBN. Pagbabalik sa ere. Inasahan mo Actually, bang magbabalik ka pa? Oo. In-expect mo na alam mong mangyayari yung babalik ang Soko mula nung 2020? Ini-expect ko kasi talagang na kulang na lang sumama ako sa revolusyon nung mawala yung hindi na binigyan ng pagkakataon na manap ng trabaho yung Bigla-bigla, no? bigla-bigla. Ilang years kayo sa ABS, Idol? 36 Ano sabay sa kayo? trainee. 36? 36 years talaga? 34 yata. Wow. Ano na siya. Kaya Kasama kayo? Sabi ko nga, yung Sergeant Esguera, Mm-mm. sa harapan ko namatay yan eh. Ano? That was Kilala 90 mo si Sergeant Esguera? Hindi ko kilala. May nakita lang ako, baguhan lang ako. Oo. Trainee ako sa ABS-CBN. Mm-mm. Nung putukan, kudita nun eh. Mm-mm. Sa tower nang gagaling yung yung Oh my God. umaputok. Nakikita ko may 3 umakyat doon sa may pababa na sa entrance ng bagsak yung isa. Yun, nakita ko. Takbo na ako. Tapos siguro later on, after mga 3 to 2 years, nalaman ko na yung kapatid nung Sergeant Esguera, kapatid pa si ganyan, Sergeant Esguera. Sergeant Esguera yung napatay sa nakita ko, yun. Yung naging Yun pala yung kwento ng Sergeant Esguera na ngayon Oo. street ng ABS. Kaya nga, dati, Bohol Avenue yan. Pero yung Sergeant Esguera, may napatay palang sarhento dyan. Oo. Si Ed Esguera. Panahon ng Kudita. kudeta. Oo na, may Baka inabutan mo pa yung... may nakuha pa ako yung isang balang hindi pumutok. Yung nagka-recover na. Kailan kayo nag-retire? 2020. Yung sa franchise nga, sabay-sabay na. Mm. Pero kung before... bago magkagulo. Ah. Ay, di, may Soko pa doon. Retired kayo as a regular, tama ba? Oo. Wow. Ito, regular na itong kalya namin. Diretso mo, ko yung namin. Yung inupahan namin for 16 years yata. Dito kami unang napunta sa Quezon City. Ayan, sa kaliwa. Diyan kami nangungupahan. Mga 16 years kami diyan. Yan, yung una, itong punong mangga. Mm. Ako nagtanim niyan, pati yung kamyas. Talaga ba? Mm. Oh, wow. Kaya ito, kabisado ko itong Scout tour ito, kalyan to. Tsaka natuwa ako, ikaw ay nagtanim ng puno sa kanto. Pag kinakwento mo, parang namang ang tagal na. Ang tagal talaga. Ramdam mo na ba yung tagal? Oo, parang na halos nalimutan ko na yung mga details ng Dati hindi naman dito puro mga
business establishment na dito, restaurants. Mm. Kaya nilalakad ko nga lang sa ABS dati dyan. Nagja-jogging ako. Ilan taong kayo na napunta kayo sa ABS? Ano kaya that was ako na regular ako 87 pero yung training ako 88 ako pala. 1988 na regular employee pero Tagal-tagal rin training kaya nga yung 87 na namatay si Sergeant Esguerra during the Kudita. Police beat kayo kaagad. Oo, Hindi na kayo nailipat mula ng police beat. hindi doon na nag-ano ko kasi nag-aral ako ng law din eh. Kaya naano ko para pulis, nasanay ako doon. Nag-excel na ako doon sa area ng police reporting. Kaya sabi nga ni pinaka-icon daw as police reporter pero later on naging investigative Oo. reporter talaga. Pero ilang years kayong nag-law? Nakatapos ako kaya lang hindi naging successful ako na hindi ako nakapasa sa bar. Pero nagamit mo naman sa sa practice rin. Yeah, ako kaya doon sa reporter niya, maraming ko doon eh, na-apply doon sa napagalamang sa law. Like, nakapagpasuko ako ng killer. Yung mga suspect na nahuli, pag ini-interview ko, talagang ko kung aamin, kung yung obserbahan ko unconsciously. Oo. Sa cameraman, hindi ko kunwari hindi mo kinukunan. Tapos pinapaalis ko yung mga pulis. At least 8 na napakonvict ko dahil sa pag-amin sa amin sa krimen. Eh di rin. Yung legacy ko na yun. Ilan? 8? 8. Wow. Anong crime? Iba-iba. Usually may mga homicide, murder. Kaya ginawa ko ng mga short story, mga important cases na nakaan sa akin. Grabe. Balak kong gumawa ng libro eh. Bakit Ang hindi? dami. Nagkaroon ng tanggalan. Oo nga. Noong 2020 eh. May dala ko. Siyempre, Di ba? Iba yung reporter, iba yung crusader. Oo. Naging crusader ka Later on nga kasi sa tagal ko ng nababad sa sa police reporting eh. Yun nga, may background ako ng law. Yung mga justice para makuha. Paano? Ganyan. Yun, natutunan ko yun. Alam ko, ang puso nyo, public service. Naalala mo, naikwento mo sa akin, ang gusto mo talaga public service, napunta ka sa mga patay, sa crime scene. Oo, noon na. Grabe, no? Pag pala ganito yung view, parang nakakaiyak. I think ito ang best view ng Torre. Doon, pumuputok ko sa bandang baba yung nakita ko yun nga, yung napatay nun. Packet. Diyan. Packet na ganyan. Dito yung Tapos bagsak. Galing dito. Hindi ko alam kung saan Nandoon ako sa may labas ng gate. May maraming mga sundalo din eh. Imimit ko pa yung yung cameraman ko. Wow. Siguro pag tataktakin ka, dami mong makukuhang stories eh. Archive of stories, no? Oo, kung ko. Yung ma-remember ko na specifically pa kayo mga. Shout out ha, dapat magkalibro po si Gus Abelgas. Talaga talaga, namimiss ko rin talaga Ito. Marker. Sergeant Ed Esguerra. That was August 28 or 22, 1987. Hindi pa ako, trainee pa lang ako. Nandoon lang ako sa labas. Kaya lang, biglang putukan, makita ko bumagsak sa Esguerra. Takbo na ako. Hindi ko na alam nangyari doon. Kudita noon eh. Very memorable talaga yan. Dito sa kaya lalo na tong tower. Sir Gus, magandang hapon, sir! Morning.
Ikaw ba yan? Ako to! Parang hindi ako mawawala. Oh, Seryoso? hello, Sir Gas! Seryoso ah. Yes! Basta ka na. Seryoso. Basta ka na, sir. Ayos ah. Magbabalik. Siyempre. Ah. Si Parimon Ilagan. Oh, mga bago na to. Hindi ko kilala na. Oo nga. Ayun. Magbabalik ako. Yan. Nawala at nagbabalik. Gas Abelgas. Yan. Hello! Tawag namin kay Gas dito sa ABS-CBN. Papa Gas, Idol Gas, Gas. Grabe kasi yung pagrespeto namin sa inyo. Basta't gas eh, alam nila. Oo. Gas to. As crime reporter, puro krimen ang isinsulat, ang ginagawa. Magandang araw! Ako po si Gas Abelgas. Welcome po sa first ever podcast ng Soko. Pwede bang pasample nung boses Gas Abelgas? Ayan, yun nga laging inaabangan, ano? Dito, walang takas ang may sala dahil hindi nagsisinungaling ang ebidensya. O, di ba? Nakaka-mesmerize, no? Papapanganga. Parang, wow, ikaw si Gas Abelgas. Nakasanayan na ng tao kasi ganun eh. Kahit sa abroad eh, nagte-text, anong susunod na gagawin mo? Oh. Wala na po ang Soko nung mawala kami. May mga fans pa rin kahit wala nang ano. Dahil yung mga dating episode ng Soko na talagang very significant, lalo na sa pagtatrabaho ng investigasyon, pinapalabas pa. Oh. Parang hindi nawawala ang mga fans, ang mga nanonood eh. Pero ilang taon mong ginawa yung trabahong to, tapos sa isang iglap na wala. Halos 15 taon. Dumating talaga pagkakataon, talagang siguro, pero nga, hindi pala katapusan talaga eh. Ito, magtutuloy na naman. Nga. Babalik. Oo. Bago po natin puntahan yung pagbabalik, yung beat ng polis, yan ang ayaw na ayaw ko. Ayaw ko makakita ng patay. Alam ko na hindi ito yung gusto mo. Initially, sabi mo kung pwede kang public service, mas gusto mong public service. Pero ano ang pakiramdam na halos hindi lang isang beses sa isang araw makakita ng patay o scene of the crime? Hindi ko kaya yun. Paano mabuhay ng ganun na isang reporter na police ang beat? Parang kasi yan eh, yung unang-unang kinusider ko, siyempre, as a basic mga reporting sa bagong reporter, yung police reporter. And basic din sa pag-iisip ng tao, parang ang sinasabi ko sa mga lecturer, basically, sadista ang mga tao. Mas gusto nila yung nakikita ang kahirapan at saka mga insidente ng grabe. Kaysa doon sa kaya tinatanong ko sa kanila pag lecture, anong gusto niyong panoorin? Yung naghahabulan ng saksak o yung nag-celebrate ng birthday? Birthday! Kasaksak ka. Kontra na yun. Ang yun yan, sinasabi ko siyempre, by nature, sadista ang tao. Gusto nila talaga may nakikitang kahirapan. Aksyon. Yun nga ang nangyayari. Pero later on, siyempre, gamit ang siyensya, scientific, lalo ngayon, digital world na nagbabago na unti-unti. Pati na rin siyempre yung mga nangyayaring mga krimen. Sa dami ng naabutan nyo throughout your career. Lalo pa yung Mount Pinatubo eruption. 1990 yata yun, 1991. Yun, grabe, kami yung nanadjing magsaysay, Charibilla. Pumunta kami doon, 1 linggo yata kami punta doon. May threat pala na sasabog yung Mount Pinatubo. Yun, babad kami doon. Doon kami inabutan, takbo kami nung pumutok na.
Pero bilang isang tao, no, kanya-kanya kasi yung epekto ng balita pagre-report sa atin. Paano ka naman ginago o hinulma ng either police beat o yung mga nakikita mo sa field? Kasi para ka namang hindi cynical, para ka pa namang mabait, hindi ka naman parang bato. Feeling ko mababato ka na pag puro patayin at kriminal ang kaharap mo eh. Hindi naman gano'n, kaya nga naisip ko yung una, lingkod bayan, public service. Unti-unti, pero talagang naipa rin yung pagiging police reporter ko doon. Yun ano. Kaya Parang calling. parang nakonect ko na rin yung public service sa police reporting. Bakit? Parang, okay, kukuha ko ng report. Hindi na nare-relasyon, hindi lang ang reporter, hindi lang kailangan mag-report kung ano nangyari insidente. Tingnan din natin kung makakapagbigay tayo, makakatulong tayo sa pagkuha ng hustisya. Kung makakakuha tayo ng mga testigo, kung makakatulong tayo sa paglutas din sa kaso, bakit nga? Bakit So, hindi? maganda yung sinabi niyo, public service ang police report. Mhm. Oo. Nabago ba ang pagiging tatay mo dahil alam mo kung ano nangyayari sa paligid? Mas mahigpit ba? Bawal bang lumabas? Ay, hindi naman. Kasi ang tanging laging nasa puso ng tao, ng reporter, no, makapag-report. Nung natapos yung SOCO, kumusta yung sense of purpose ninyo? Tagal yung ginagawa itong trabahong to. Ay, nako, very successful. Sasabihin ko, nakatulong ako kasi sa iba't ibang, lalo na yung naging tuluyang purpose niya. Hindi lang mag-report, makakuha ng hustisya. Meron akong mga insidente o mga krimen na ginawa na sa pamamagitan ng reporting kami ang nakalutas. Kami ang nakapagpasuko ng suspect at kami ang naging paraan para yung sinasabi nilang pag-amin ng suspect sa media dahil kasi hindi basically, technically, legally admissible. Yung binabanggit nilang Miranda doctrine na kailangan may abogado ng suspect bago magpagbigay ng salita sa ano. Pero pag ang reporter, dahil yan, I'm very proud. At least natatandaan ko, 8 na napakonvict ko dahil sa pag-amin sa akin. Pero, Idol, parang nakakatakot rin yung trabaho mo. Hindi ba ikaw nasi-threaten din? Or pinagbabantaan yung buhay nyo? Nangyari na yan, marami. Kinasuhan pa ako. Pero technically siguro hindi ko na mababanggit eh. Ironically, may pwesto sa gobyerno o may banta. Tumahimik na lang ako. Sinabi ko lang sa mga sa mga kilala kong mga opisyal ng gobyerno. At yun na naman. Sa katagalan, na-dismiss na yung kaso. Oo. Hindi ka naman nasira, awa ng Diyos. Pero siguro Hindi naman, stressful pero din. Talaga. Hindi siyempre ako matahimik ng tsaka inaalam kong bakit. Bakit kaya yun ang inaalam kong isa naman ang laging patutunguhan ng pagre-report ko. Ma-reveal yung talagang nangyari, ma-reveal yung katotohanan, sino, at siyempre kung maaari, tulungan ko siyang sumuko para matulungan ko rin. To deny ABS-CBN's franchise application is hereby adopted. Gaano po kasakit para sa inyo yung nangyari sa ABS-CBN bilang isa sa mga haligi po ng network? Ayoko sanang aminin pero Happy ka ba? Para wag ka mabitin, please like and subscribe to our channel para makagawa pa tayo ng mga inspiring at nakakahaping mga content. And don't forget to click on that alert button. Now na! Maraming salamat! Be happy! ito talagang nasira, sasabihin ko, yung buhay ko halos sa pagkawala ng ABS-CBN. Dahil ang ABS-CBN, ito naging buhay ko halos sa buong karir ko. At dito ako nagkaroon ng buhay
ng maayos na kabuhayan. At dito din ako, siyempre, nagkaroon ng partner. Dito ako nagsimula, wala naman regular ako. Napakahalaga talaga. Pati yung dito nagsimula ang lahat. Kaya nakapangihinayang, hindi ko matanggap ang inaano ko lang sana, binigyan sana ng pagkakataon. Ang ABS-CBN, lalo na yung mga empleyado na makakuha ng ibang trabaho. Hindi yung madali pagka-deklara na wala ng franchise, kinabukasan din, tanggal, di ba, tayo lahat. Anong ginawa nyo? Bigla. Yung time na today at mula nung panahon na yon, anong pinagkakaabalahan nyo? Talaga naghahanap ng trabaho at halos hindi ko rin dahil kasabay nito yung putok ng COVID eh. Kaya Sabay-sabay, kumbaga, takot din akong makalabas. Hindi ko matanggap pero siyempre siguro talaga kapalaran na natin yung nangyari na yan. Let's admit it, talagang ganyan. Kasama natin ngayon ang mga bagong henerasyon ng ABS-CBN Police Reporters. Pero alam nyo, pambihira po yung nabibigyan ng pagkakataon na bumalik. Yan talaga, yung pagbabalik. Yan, maganda. Yan talaga, parang sabihin ko talagang kapalaran ko na rin at talagang babalik ang Soko at babalik ako sa ABS. Nabuhayan ka? Oo, talagang pangalawang sigurong buhay to. Oo. Lalo't nga siyempre, nawala na rin si Mrs. Mas bata pa ako sa kanya. Yun. Ay, buti na lang yung mga anak namin, medyo, matured na. Maganda naman ang inaano. Kaya nabukasan niya. So ngayon, para kang begin again. Sinabi nyo, actually, idol, empty nester ka na pala, no? No, parang ganun na nga. Oo. Talagang, siyempre, it takes another time pa rin para maibalik yung mga regular na ginagawa. Tsaka siyempre, lalo pa ngayon, mundo natin nasa digital na. Diba? Komunikasyon. Kailangan na matuto rin tayo ng bagong produkto at saka yung bagong gawi ng ating learning. Pero may mga basic. Basic pa rin naman talaga ang pagkukwento. Merong technology, pero bilang reporter, meron rin mga basic na dapat alam. Nagme-mentor na nga kayo ngayon sa Soko. Marami nang sumusunod sa yapak ninyo. Ano mga binibili niyo sa kanila? Lalo na, dyan sa Soko, sa investigasyon, dyan ako nag-prowess na. Ang talaga, unang-una, lalo sa mga reporter, siyempre, hindi lang pag-report, magbigay ng impormasyon. Yung baka may pagkakataong later on nga na-learn ko, na kung kumukuha tayong impormasyon, mga hindi anong kaso, bakit hindi tayo kumuha ng impormasyon din o maging part tayo para makamit ang hustisya. Hindi lang basta nagkakwento. Tsaka yung mga asset na sinasabi, good asset and bad assets, pag may tiwala sa'yo, sila pa. Kaya nga ganoon ang nangyari dahil kakilala ko yung asset na may tiwala sa akin, nakilala ko. Yung asset na pumatay ng isang kaibigan kong negosyante, pinatay yung anak niya. Tumawag sa akin, susuko daw. Sa susugong pinuntahan ko. At dinala ko dito with the danger na talaga na habang bumibiyahe, pag na-checkpoint, pwede kaming makasuhan dito dahil killer rin dala namin. Yun. And initially din, may reward na binigay dyan sa What I did was, dinonate ko lang sa lingkod bayan natin. Dito sa Hindi ko binabanggit sa yan. Kumbaga ngayon, pag-retire ko lang, na-redeem ko. Isipin mo yan, no? Kung tutuusin, pera yun. Pero dinonate ninyo. Bakit dinonate at sa palagay nyo hindi karapat-dapat? Reward na yun eh. Kumbaga, hindi ko naman kailangan, kumbaga, kung makakatulong ako, bakit hindi, di ba? Hindi naman
kakulangan sa akin eh. Maayos yung buhay ko noon. Kung makakatulong ka, yun, isang factor din yun na hindi lang parang reporting, mag-report lang ng ganun. Eh kung makakatulong ka sa iyong kapwa, eh bakit hindi? Anong legacy ang gusto mong iwanan? For sure naisip niyo yan kasi nawala na eh. Ngayon lang ulit bumalik. Nung panahon na nasa bahay po kayo siguro at nawala ang mundo ninyo, anong naisip ninyo na sana nagawa ko pa? Meron bang ganun? Meron na gano'n. Talagang ang legacy ko, number one, dahil medyo may background din ako sa law. Yung mga suspect pag na i-interview mo bilang reporter, yun, naging naging purpose ko na makakuha ng hustisya. Malaman ko talaga kung ano nangyari, kung talagang totoo itong Tapos, bilang reporter niya, kinakausap ko ng personal yung suspect at inaalam ko sa kanya kung siya nga talaga. Tsaka yung sasabihin niya yung pag-amin, katulad ng isang dito sa Quezon City Police na nahuli namin yung suspect at tinatanggi niya, pinatay niya yung yung girlfriend niya, nilagay sa sako sa cabinet at tinapon sa ilog at nahuli siya. Ayaw umamin, hindi inaamin yung nangyari. Nung kinausap ko, parang umiiyak ako at gusto kong alamin sa kanya, baka ako may advice siya sa kanyang girlfriend kung sino ang pumatay at alam niya yan. Dahil hindi pa natin alam eh. Pinakita ko sa kanya yung retrato. Bigla siyang umamin. At ngayon, papaaminin ko kayo ng mga bagay na baka hindi ninyo alam tungkol kay Gas Abelgas. Sige nga, simple lang. Taga saan po ba si Gas Abelgas? Tondo kayo, di ba? Sabi niyo, taga Tondo kayo. Saan sa Babatan. Tondo? Sa may, Dimasan halos sa street nung malapit sa Chinese cemetery. At doon ako pinanganak. Hanggang mag-grade 1 ako, lumipat kami sa San Andres Bukid, Manila. At umamin po kayo, Gas Abelgas, anong pakiramdam na magbalik ng ABS-CBN? Ay, talagang, dito ko talaga bumalik na rin ang buhay ko dito sa ABS-CBN. Dahil hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Galing ako mismo dito ko naitatag ang aking buhay. Yan, kaya mo yan. Gagawin ka na, Papa. Sa... Beep, beep, beep. And that's the other side of Gas Abelgas. Be happy! Yan! Be happy!